Bagyong Neneng humina na pero may bagong low pressure area ang nabuo malapit sa Mindanao. Ang Tropical Storm Saudel ay mabilis na kumikilos papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Alamin natin ang epekto sa bansa sa mga susunod na araw. Magandang araw Pilipinas! Ngayong araw ng Biyernes, August 20, 2026, may ilang napakahalagang weather development tayong kailangan tutukan. Una, humina na ang Tropical Depression Neneng o Bagyong Neneng at naging low pressure area na lamang ito bago ito tuluyang lumabas sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Pero habang humihina ang dating sama ng panahon, hindi ibig sabihin na tapos na ang ating pagbabantay. Dahil sa ngayon, meron tayong bagong low pressure area o LPA sa silangan ng Mindanao at isa pang tropical storm na may international name na Saudel na nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility. At ito ang malaking tanong na ating sasagutin ngayong araw sa ating weather updates. May posibilidad bang muling lumakas ang dating Bagyong Neneng? Ano ang tsansa ng bagong low pressure area sa silangan ng Mindanao? At higit sa lahat, posible nga bang may bagong tropical storm na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility bandang Lunes o Martes at lalapit sa Northern Luzon? Kasabay nito, patuloy ding kailangan nating bantayan ang malalakas hanggang gale force na pagbugso ng hangin, pati na rin ang mga maalon hanggang napakaalon na karagatan, lalo na sa mga baybayin ng Northern at Western Luzon. Kaya mga kababayan, kung kayo'y nasa Luzon, Visayas at Mindanao, kung kayo ay mangingisda, biyahero, motorista o may mga mahal sa buhay na nasa coastal at upland areas, samahan niyo ako hanggang dulo dahil tatalakayin natin ang pinakamahalagang dapat bantayan sa mga susunod na araw. Para naman lagi kang updated sa panahon, i-like, i-share at mag-subscribe lang dito sa ating channel. Mga kababayan, ang dating Tropical Depression Neneng o Bagyong Neneng ay humina na bilang isang low pressure area o LPA at lumabas na rin ito sa ating Philippine Area of Responsibility. Ang sentro ng dating Bagyong Neneng ay tinatayang nasa layong 435 kilometro hilaga ng Itbayat, Batanes. May tinatayang central pressure pa rin ito na 1,004 hectopascal at kasalukuyang halos stationary o halos hindi ito gaanong kumikilos. Ngayon, mahalagang ilinawin natin kapag sinabi nating humina na ang isang tropical depression at naging low pressure area. Hindi ito nangangahulugan na automatic kung wala nang kailangang bantayan. Dahil ang isang bagyo na humina ay tinatawag itong remnant low, ay maari pa rin manatiling isang organisadong low pressure circulation kung makakaranas ito muli ng favorable na kondisyon sa kapaligiran tulad ng sapat na init ng dagat, moisture at mas mahinang wind shear. Hindi ganap na maalis ang posibilidad na muli itong maging tropical depression sa mga susunod na araw. At yan mismo ang isa sa mga dapat nating bantayan. Ayon sa track at intensity outlook, ang remnant low ay inaasahang kikilos patungong hilaga tungo sa East China Sea. Dahil sa maaring maging favorable ang environment condition dito, hindi isinasantabi ang posibilidad ng development sa mga susunod na araw. Pero tandaan mga kababayan, ang development ay posibilidad pa lamang at hindi pa garantiya. Kaya ang pinakamahalagang gawin ay bantayan sa mga susunod na weather updates at anumang pagbabago sa lakas, lokasyon at galaw ng naturang remnant low. Sa ngayon, magandang balita at wala na ito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR bilang isang aktibong tropical cyclone. Ngunit para sa mga nasa mataas na baybaying bahagi ng Northern Luzon, lalo na sa Batanes at Babuyan Island, hindi pa rin dapat maging kampante dahil nananatiling maalat at magulo ang lagay ng karagatan dulot na umiiral ng southwest monsoon o habagat at iba pang weather system sa paligid ng bansa. Samantala mga kababayan, meron tayong isang low pressure area o LPA 08H na minomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang lokasyon nito ay tinatayang nasa 1,765 kilometro silangan ng northeastern Mindanao at meron na itong medium chance o katamtamang posibilidad na maging isang tropical depression sa loob ng 24 oras. Ano nga ba ang ibig sabihin kapag sinabi nating medium chance of development? Hindi ito nangangahulugan na siguradong magiging bagyo ang sistema. Pero nangangahulugan ito na may sapat na potensyal ang sama ng panahon upang patuloy na organisahin ang sirkulasyon nito at magkaroon ng posibilidad na lumakas kung magiging favorable ang environment condition. Kaya sa mga susunod na oras, ang ilan sa mga titingnan ng mga weather agencies ay ang sumusunod.
Una, kung magiging mas organisado ba ang sirkulasyon ng LPA. Pangalawa, kung magkakaroon ng persistent o tuloy-tuloy na thunderstorm activity malapit sa sirkulasyon. At pangatlo, ang lakas ng wind shear. Kapag masyadong malakas ang wind shear, maaaring mahirapan ang thunderstorm clouds na manatiling organisado sa paligid ng sentro. Ngunit kung magiging favorable ang kondisyon at maaaring magkaroon ng pagkakataon ang sistema na mas mag-organisa at lumakas bilang isang tropical depression at pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility, maaaring ito ang tatawagin nating Bagyong Obet, ang ika-15 bagyo na pumasok sa ating bansa ngayong taong 2026. Kaya patuloy nating aantabayanan ito sa mga susunod nating updates. At ngayon dumako tayo sa isa pang bagyo na may pangalang Tropical Storm Saudel na kasalukuyang minomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang lokasyon nito ay nasa layong 2,775 km silangan ng Eastern Visayas. Taglay nito ang maximum sustained wind na 85 km kada oras malapit sa sentro at may pagbugso na umaabot ng 105 km kada oras. Ito ay kumikilos patungong northeastward o hilagang silangan sa bilis na 20 km kada oras. May posibilidad na ang Tropical Storm Saudel ay makapasok sa ating Philippine Area of Responsibility bandang Lunes o hanggang Martes, August 24 hanggang 25. Depende sa magiging aktwal na galaw at development nito. At ayon sa ating senaryo, posibleng ang lugar na dapat bantayan ay ang Northern Luzon area. Pero mga kababayan, ang forecast track ay hindi isang permanenteng linya. Maaari itong magbago, maaari itong lumihis pahilaga at maaari itong kumilos ng mas malayo sa bansa. Maaari rin itong magbago ng bilis at maaari ring magbago ang intensity nito. Kaya sa puntong ito, ang pinakamahalagang mensahe ay abangan natin kung ang Tropical Storm Saudel ay tuluyang makapasok sa ating Philippine Area of Responsibility at ano ang magiging aktwal nitong track sa mga susunod na araw. Mga kababayan, isa sa pinakamahalagang bagay na gusto nating maintindihan. Minsan ay may nagtanong, wala namang bagyo, bakit malakas ang hangin at bakit maulan? Ang sagot ay maaring dahil sa southwest monsoon o habagat. Sa ngayon, ang southwest monsoon ang isa sa pangunahing weather system na may malaking epekto sa lagay ng panahon at hangin sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. At dahil dito, inaasahang magkakaroon ng strong to gale force gas o pagbugso ng malalakas hanggang napakalakas na hangin sa ilang bahagi ng bansa. Mula ngayon hanggang Sabado, August 22, maaari makaranas ng malalakas na gale force wind o pagbugso ng hangin sa lugar ng Luzon, karamihan sa Visayas, Davao Region, Northern Mindanao at Zamboanga del Norte. Lalo na sa mga coastal areas at upland areas na exposed na sa direksyon ng hangin. Kung kayo ay nakatira sa mga matataas na lugar malapit sa dagat o sa lugar na bukas na direksyon ng mas malakas na hangin, mas mahalaga mag-i-alerto. Ang malalakas na pagbugso ng hangin ay maaaring magdulot ng pagkasira ng pansamantalang istruktura, pagkatumba ng mga puno at posibilidad na paglipad ng mga magagaan na materyales. Hirap na pagmamaneho lalo na sa exposed road at mas mapanganib na kondisyon para sa maliliit na sasakyang pandagat. Ngayon dumako tayo sa lagay ng karagatan. Ang pinakamataas na alon ay posibleng umabot sa 4 na metro ang taas sa bandang western seaboard ng Batanes at Babuyan Island. Kaya sa ating mga kababayan malapit sa mga lugar na ito, kung hindi kinakailangan ng paglalayag, mas mabuting ipagpaliban o iwasan ng pagbiyahe sa ilalim ng ganitong kondisyon. Meron ding lugar na maaari makaranas ng alon na 3.5 metro ang taas, sa kabilang dito ang Ilocos Norte at natitirang seaboard ng Batanes. Samantala maaari ding umabot sa 3 metro ang taas ang seaboard ng Ilocos Sur, Zambales at western seaboard ng Pangasinan kasama ang northwestern seaboard ng Kalayaan Island. Mga kababayan, para sa lagay ng panahon sa buong bansa, sa ngayon ay maaliwalas ang ating panahon mula Luzon, Visayas at Mindanao. Subalit, narito ang mga mahalagang abangan sa mga susunod na araw. Una, magkakaroon tayo ng magandang panahon mula ngayon hanggang bukas hanggang sa darating na weekend. Pero pagsapit ng Lunes, mga kababayan, muling manunumbalik ang sama ng panahon o paglakas ng hanging habagat. Kaya magkakaroon ulit tayo ng update. Una, kung magre-redevelop ba ang dating bagyong Neneng habang kumikilos ito patungong East China Sea.
Pangalawa, magiging tropical depression ba ang isang LPA na malapit sa Mindanao? Pangatlo, magbabago ba ang direksyon ng tropical storm sa Odell sa mga susunod na linggo? At pangapat, makakapasok na ba sa Philippine Area of Responsibility bandang Lunes, August 24 to 25 ang tropical storm sa Odell? At panghuli, mananatili ba o lalakas pa ba ang southwest monsoon o habagat sa mga susunod na linggo? Dahil kahit ang isang tropical cyclone ay nasa malayo, maaari pa rin itong magkaroon ng impluensya sa monsoon flow. Depende sa posisyon at laki ng sistema. At kung magpapatuloy ang malalakas na southwest monsoon, posible pa rin ang magkaroon ng epekto ng malalakas na hangin at pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa kahit hindi direktang tinatamaan ng sentro ng mga bagyo na paparating o papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. At dumako na tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Psalms 46 verse 1. God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Mga kababayan, sa gitna ng mga pag-ulan, malalakas na hangin at mga pagsubok na maaari natin harapin, pinapaalala sa atin ng talatang ito na hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ang ating kanlungan at lakas sa oras ng pangangailangan. At yan po ating update sa panahon ngayong araw na ito. Kung nakatulong sa inyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe. Salamat sa iyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na laging nagpapaalala, magyanda, magiligtas, mag-alerto, ingat tayong lahat.